Nilalamig na si Nana Lucia ay hindi pa rin dumarating si Bitoy. Naroong tumayo at maupo, maglakad at magkandahaba ang leeg sa paglinga. Kinakabahan siya. Naidlip siya kanina at nagising dahil pakiramdam niya may sumasakal sa kanya. Biglang-biglay kumabog ang dibdib niya. 2 basong tubig na ang naiinom ay hindi pa rin lumuwag ang kanyang paghinga. At ngayong wala pa ang apo, ang pangambang sinikap niyang itaboy kanina ay muli na namang natitipon sa dibdib niya. Hindi kaya napasama siya sa mga bata ngangaroling sa highway. Ang biling ko sa kanya huwag na huwag siyang gagawi roon at napakadelikado. Gawa ng maraming sasakyan. Hindi naman siguro. Masunurin ang apo ko. Hindi siguro. Huwag naman sana. Umiiling niyang hinihimas ang dibdib habang sige pa rin sa pagtanaw sa kalsadang panggagalingan ng paslit. Bitoy, apo. Nasaan ka na? Umuwi ka na at malalim na ang gabi. Nag-aalala na ang nana sa'yo, apo. Pumalik ka na. Hihintay ako sa'yo. Umuwi ka. Natigilan siya sa nasabi. Biglang naisip na hindi kaya naroon na ito sa kanila, na baka nagkasalisilang sila. Muli niyang tinanaw ang kalsada. Tahimik na. Ni Asong Gala ay wala. Siguro nga'y nakauwi na si Bitoy. Naroon na ito sa kanila. Di niya lang napansin. Yun ang pilit niyang isiniksik sa isip niya. Kusang pumaling ang katawan niya pabalik sa daang kalabaw. Nangangatog ang mga kamay niya at tuhod. Hindi sa lamig na nanunuot sa kanyang buto, kundi sa matinding takot. Panay ang usal niya ng panalangin habang binabagtas ang daang putol. Nasanay, naroon na nga ito sa bahay. Nasanay, naalimpungatan lang siya at di natinignan kung nasa likod bahay lang ito. Nasanay, walang ibang kahulugan ang mabilis at malakas na pagtibok ng kanyang puso. Nasanay, walang nangyaring masama kay Bitoy. Muli niyang itinaboy ang nararamdaman. Pinakakalma ang sarili habang naglalakad. Nakatulog kasi ako. Malamang nilamig na siya at nainip sa paghihintay sa akin. Kaya umuwi na lang mag-isa. Kung bakit naman kasi hindi ko na malayan ang oras. Atrasado na akong nakarating sa Bukana. Kagabi wala pang 9:00 nasa bahay na kami. Siguro naroon siya sa kalanan at nagsasalang ng tubig. Hindi magpapaabot ng gabing-gabi ang batang yun dahil mag-aalala sa akin. Ang balak siguro, gisingin na lang ako kung nakapagtimpla na ng kape. Nako, malamang nag-uwi nga siya ng puto bongbong. Naiiling siyang natawa. Nagawa niyang pag-alabi ng ningas ng pag-asa at pinaniwalaang ganun nga ang nangyari. Na naroon si Bitoy sa kakalanan at hindi lang niya napansin. Napabuntong hininga siya pagkakita sa sigang tuluyan nang nawala ng dingas. Hindi na niya yon pinagkaabalahang gatungan kanina sa pagmamadaling sunduin ang apo. Bitoy! Sigaw niya patungo sa kakalanan. Ngunit wala roon ang apo. Naisip niyang baka nasa loob na ito na natutulog na pala ngunit inakala niyang wala pa. Bitoy! Muli niyang tinawag ang pangalan nito habang tinatanglawan ang loob ng barong-barong. Bitoy! Nang hindi ito makitay, sa likod bahay naman siya nagtungo.
Paikot-ikot siyang naglakad sa labas ng bahay. Maging sa taniman ng mga kangkong, sa sagingan at taniman ng mga gulay. Ngunit wala siyang bitoy na natagpuan. Nanlamig ang kanyang mga palad. Nawala ng lakas ang mga paang nakasayad sa lupa at kung hindi nakahawak sa kawayang kinatatalian ng sampayan, malamang ay di nabawi ang panimbang. Muli niyang pinalakas ang sariling loob. Inisip na baka sa pag-uwi niya'y siya namang pagdating nito. Baka naroon na ito sa bukana ng daang kalabaw at naghihintay. Nagmamadali niyang kinuha ang lumang tuwalya. Naglalaro sa isip niya ang itsura nito, ginaw na ginaw at inip na inip sa paghihintay. Mabuway ang lakad niya at halos kaladkarin na ang sarili, ngunit hindi siya maaaring tumigil. Naghihintay sa kanya si Bitoy. Susunduin niya ang apo dahil iyon ang usapan nila. Humahagok na siya sa hirap nang marating ang bukana. Bitoy, apo. Bitoy, sambit niya dahil walang apong naghihintay sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglakad patungo sa kalsada. Iba't ibang senaryo ang naglalaro sa utak niya. Pawang pangit na imaheng lalong nagpapasikdo sa dibdib niya. Pumapatak ang kanyang luha habang paulit-ulit na nakikiusap, nananalangin at nagmamakaawa. Habol na niya ang hininga. Tuyot na ang lalamunan at nangangatal ang buong katawan. Napuntahan na niya ang ilang kalye sa kanilang barangay, ngunit wala si Bitoy. Nagkakahula ng mga aso at nakabubulahaw na siya sa mga naninirahan doon, subalit kinalimutan niya ang hiya. Patuloy siya sa pagtawag sa pangalan ng bata. Malakas man ang paghahangad na ito'y hanapin, ngunit ang lakas ng katawan ay hindi. Umiikot na ang kanyang paningin dahil sa hirap at pagod, kaya naisipan niyang bumalik sa daang kalabaw sa pagbabaka sakaling naroon na ang hinahanap. Subalit, malayo pa iyon nang bumigay ang kanyang mga tuhod. "Ali! Ali!" huling tinig na kanyang narinig. Nahimasmasan si Nana Lucia sa loob ng tanod outpost. Pinainom siya ng tubig ng babaeng naka-duty. Nagtanong ito kung bakit gabing-gabi na ay nasa labas pa siya. Mabilis niyang sinabi ang tungkol sa nawawalang apo. Matapos marinig ang mga sinabi niya'y pinayuhan siya nitong manatili na lang sa outpost. At ang mga lalaking tanod na lang ang mag-iikot para hanapin ang kanyang apo. Hindi na siya nagpilit sumama. Hinatid na lamang ng tanaw ang barangay patrol na nangakong magtutungo rin sa lansangang bayan upang maghanap. Ang pangamba ay hindi nawaglit sa isip niya kahit pa nga may mga kasama at kausap, kahit pa nga pawang positibong salita ang naririnig niya. Iba na ang nararamdaman niya. Waring may bumubulong sa kanyang tenga at sinasabing si Bitoy ay wala na. "Hindi. Buhay ang apo ko. Buhay si Bitoy!" Pananaboy niya sa sariling naisip. Nagulat ang mga kasama niyang tanod. Nagkatingin na ng mga ito nang makitang nanlilisik ang mga mata niyang kanina lang ay malamlam at binabalungan ng luha. "Aling Lucia, bakit?" "Gusto ko nang umuwi. Naroon na ang apo ko sa amin. Tinatawag niya ako. Madilim doon. Malamig. Uuwi na ako. Hinahanap na ako ng apo ko. Antayin niyo na lang po ang mga kasamahan namin para di na kayo maglalakad." "Oo nga ho, Nana Lucia. Baka kung mapaano pa kayo sa daan."
Dire-diretso siyang lumabas na tila walang naririnig. Isa sa mga babaeng tanod ang nakaramdam ng inis. Kung bakit naman kasi may depresya na nga ang apo hinayaan pa niyang mangaruling. Ang dilim-dilim sa daang kalabaw. Tatawid pa sa daang putol. Baka mamaya natisod yun at nabagok ang ulo sa matulis na lupa doon. Kapabayaan niya tapos ngayon tayo ang minamadali rito. Shh, ano ka ba? Baka marinig ka ng matanda, pambihira ka naman. Ang kulit kasi. Hindi pa rin naman pwedeng masabing nawawala nga yung apo niya dahil wala pang 24 oras. Kahit na. Kung ang alagang aso nga hinahanap, apo pa ba ang hindi? Ikaw naman. Napahinto sa paghakbang si Nana Lucia at nilingon ang dalawang babaeng tanod na nag-uusap. Masamang tingin ang ipinukol niya sa nagsalita ng di maganda. Natutok nito ang sariling bibig. Pasensya na ho kayo sa kanya, Nana Lucia. Isasamahan na namin kayo pa uwi. Saka pa lamang tumalikod si Nana Lucia at sumabay sa paglalakad ng dalawang tanod na makakasama. Naghanap na rin sa buong bakuran ni Nana Lucia ang dalawang tanod. Ilang sandali pa'y dumating na ang kasamahan ng mga itong naghanap kay Bitoy. Nangihinang naupo ang matanda sa bangkong malapit sa siga nang malamang hindi nakita ang apo niya. Naghiwa-hiwalay ang mga bagong dating at naghanap na rin sa magkabilang gilid ng daang putol na maaaring kahulugan nga ni Bitoy. Pinasadahan na rin ng mga hawak na flashlight ang madilim na bukid. Dahil walang Bitoy na natagpuan, nagpasya ang mga itong hintayin ng mag-umaga bago ipagpatuloy ang paghahanap. Kung gusto nyo ho, sa outpost na lang muna kayo para may kasama. Hindi na. Walang darat na ng apo ko pag umuwi. Hindi napilit si Nana Lucia. Nang mapag-isa, paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ng apo habang walang patid sa pag-iyak. Bitoy. Bitoy, apo. Bitoy, nasaan ka, apo? Bitoy. Bitoy. Bitoy, apo. Kinabukasan, madilim pa ay lumabas na si Nana Lucia sa daang kalabaw at naghanap. Hanggang sa makarating sa palengke at makausap ang tindera ng mga damit. Nandito po siya kahapon ng umaga. Bumili pa nga po ng blouse na pangregalo sa inyo. Ang sabi niya yun daw ang ipapasuot niya sa inyo pag nagsimba kayo. Lalong bumalong ang masaganang luha sa mga mata ni Nana Lucia. Bitoy, apo ko, nasaan ka na? Nasaan ka na, apo? Tanghali na nang ipasya niyang umuwi. Malayo pa sa daang kalabaw ay may sumalubong na sa kanya. Nana Lucia! Si Bitoy po! Si Bitoy po! Nakita na! Diyos ko! Salamat po! Salamat po! Masaya niyang sambit. Hindi na pinansin ang binatilyong naghatid ng balita. Ibig umahon ng puso niya sa sobrang tuwa. Nanumbalik ang kanyang lakas kaya halos liparin ang uuwian. Hindi nakaimik ang mga taong nangagkatayo sa gilid ng daan habang inihahatid siya ng naaawa at nakikiramay na tingin. Nanatiling nakapinta ang matamis na ngiti sa kanyang mukha habang binabagtas ang daang putol. Natatanaw na niya ang mga kabarangay at mga pulis. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa paghahanap sa apo ko. Salamat. Masayang masaya
at paulit-ulit niyang bulong habang papalapit. Sinalubong na siya ng ilan sa mga ito at inalalayan habang nahahawi naman ang mga taong pawang sa kanya nakatingin. Habang nagbibigay ng madaraanan patungo sa katawang nakahiga sa lupa. Inilipat agad niya ang paningin sa mga kapitbahay, malulungkot at nag-iiyakan. Nanlambot na ang kanyang tuhod, hindi na naihakbang pa ang mga paa. Paluhod siyang bumagsak sa kinatatayuan kahit pahawak-hawak ng babaeng lumapit sa kanya. "Nana Lucia, lakasan niyo po ang loob niyo," anito. Umiiling niyang pinagmasdan ng katawan ng batang kagabi pa hinahanap. Malaki ang tiyan, namamaga at maputlang nangingitim. Inalalayan uli siyang makatayo at makalapit sa bangkay ng apo. Nangangatog ang buo niyang katawan. Nang yapusin ang malamig nitong bangkay. "Pitoy!" sigaw niya. Subalit walang tinig. Sa katuluyang nagdilim ang paningin. Sa ospital na nagkamalay si Nana Lucia. Naririnig niya ang mahinang pagtatalo ng mga kasama. Maaaring nahulog siya sa balon dahil madilim sa bahaging yun. Tsaka baka pumalo ang ulo niya kaya pumutok. Malamang nagkakakawag siya at nagpilit makaahon kaya nagkaroon ng mga pasa sa katawan. Nasa loob pa rin ng pantalon ang pera niya. Mas malinaw ang anggulong dahil sa kapansanan niya at madilim yung paligid. Posibleng nadulas siya tapos nawala ng panimbang kaya nahulog sa balon. Tinutulan agad niya ang naririnig. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin, kabisado ni Bitoy ang daang putol. Na ni minsan man ay hindi nahulog o nagkamali sa pagtapak. Gusto niyang sabihin, hindi ito magtutungo sa balon ng ganoong oras. Di sana'y naroon ang stepe nito o naiwan sa ilalim ng punong bayabas. Gusto niyang sabihin, may gumawa ng ganon sa apo niya. Sinadya itong ihulog sa balon. Ngunit, naging maramot ang kanyang tinig. Waring umurong ang dila, kaya di makapagsalita. Oo nga eh. O kaya naman, baka nainip at mag-isang umuwi. Siguro naisipang sumalok at dahil saklay yung panimbang sa katawan. Ayun, nahulog. Naiinis na siya. Gusto na niyang singhala ng mga nag-uusap. Sabihin, imposible. Dahil umaga sila kung magsalok at hindi tuwing gabi, lalo pat hating gabi, na hindi niya ito hinahayaang mag-isa sa tuwing lalapit sa balon upang mag-igib. Gusto niyang isigaw na pinatay ang kanyang apo at inihulog sa balon upang maitago ang bangkay nito. Dumalas ang kanyang pag-iling. Hindi totoo ang lahat ng kanyang naririnig. Nang tangkain niyang bumangon ay agad siyang pinigilan ng mga kasama. Ang isa ay nagtatakbo pa palabas habang tinatawag ang nurse. Tinig na lumabas sa kanyang bibig, gayong ang nais niyang sabihin, gusto na niyang umuwi. Malinaw ang kanyang isip. Naiintindihan niya ang pinag-uusapan ng mga taong naroon sa paanan at tagiliran ng kanyang hinihigaan. Nagitla siya ng malamang 3 araw na siya sa ospital. Kung gayon, Pasko na bukas. Muli siyang umungol. Kasing kahulugan ng mga salitang, nasaan ang aking apo? Ano ang nangyari sa kanya? At dalhin niyo ko sa kanya.
Nasa bisita na ho si Bitoy, Nana Lucia. Huwag na ho kayong mag-alala at kami na ang Umiiyak siyang umiling. Panay ang ungol habang pumipiksi. Hinaltak niya ang swero at hinugot ang karayom na nakabaon sa ugat. Nagpumiglas siya. Iwinawaksi ang mga kamay na nakakapit sa kanya. Halos madurog ang puso ng mga nakasasaksi sa nangyayari. Ganoon din ang nurse na nagdatingan upang siya'y pigilin. Napakalma siya ng turukan sa balikat ng isa pang nurse na lumapit. Muling naihiga hanggang sa makatulog uli. Sampung araw pa ang inilagi ni Nana Lucia sa loob ng pagamutan bago pinayagang makalabas. Dahil sa katayuan sa buhay, ni piso ay wala siyang binayaran. Libre din ang lahat ng kanyang gamot. Sa daang kalabaw siya nagpahatid at hindi sa sementeryo. Hindi na nagtanong ang dalawang tanod na sumundo sa kanya. Gaya ng sabihin niyang, ilibing na ang apo kahit wala siya. Umalis na rin ang mga ito nang muli niyang tanggihang maihatid pa sa bahay. Masigla niyang binagtas ang daang putol. Napangiti siya nang matanaw ang bubong ng kubo. Pagkaraay, binilisan ang paghakbang upang Bitoy, Bitoy, apo! Sinalubong niya ng yakap ang naghihintay na bata. Pinaghahalikan ang pisngi at hinagod ang noong nilalanig. Pasensya ka na, hindi agad ako nagising para sunduin ka. Nainip ka ba? Ha? Nagpainit ka ng kape? Nako. Maaasahan talaga ang napakabait kong apo. May pasalubong ka sa akin. Puto Bongbong. Bigla tuloy akong ginutom. O siya, sige, kumain na tayo. Halika na sa loob at mahamog dito sa labas. Napakalamig. Halika na. Samantala, natigilan ang 4 na babaeng nakikiraan sa daang putol. Naiiling na nagkatinginan nang masaksihan ang ikinikilos ni Nana Lucia. Lumikha ng tunog ang anasa ng mga ito, dahilan upang huminto si Nana Lucia at sa halip na pumasok sa loob ng bahay, nanatiling nakatayo sa tapat ng pinto. Pare-parehong naigtad ang mga ito nang biglang ipaling ni Nana Lucia ang mukha at saka ngumiti. Mariosep, nagkatayuan ang mga balahibo ko kay Nana Lucia. Dalihan niyo at baka kung ano pa ang maisipan niyang gawin sa atin. Nagmamadaling naglakad palabas sa daang kalabaw ang magkakapit bahay. Halos magtulakan pa nang malingon ng nakatingin pa rin ang matanda. Itinuloy ni Nana Lucia ang pagpasok sa loob ng kubo. Hindi nabubura ang ngiti sa namumutlang labi. Umiinom na siya ng kape nang mapabungis-ngis. Ang ganda! Pati ang kulay, ang ganda-ganda. Salamat, apo. Kaya lang, hindi ka na sana nag-abala pa. Hindi ka na sana lumabas pa upang mangaruling. Di sana'y hindi mo na sinapit ang Bitoy, apo ko. Apo. Apo.
Napaluhod siya sa kawayang sahig. Huwaring nabilaukan, kaya pinaghahampas ang tapat ng dibdib. Hinayaan niyang tumulo ang luha, habang yapos ang regalong kinuha sa nakatiklop na mga damit. Pagkaraay, dinampot ang papel na nahulog mula sa lukot na pambalot. Naroon pa ang bakas ng natuyong kanin na marahil ay ginamit ng apo bilang pandikit. Pinahid niya ang luha at saka binasa ang nakasulat. Sana araw-araw Pasko para lagi akong makakapagkaroling. Tapos, bibili ako ng magandang salawal at bagong bakya para sa'yo. I love you, Nana. Merry Christmas. Bitoy na pogi. Natawa siya. Puro ungol. Pero tumatawa. Bitoy. Bitoy. Pagtawag niya. Gabi. Bumigay na ang pagal niyang isip at ang antok ay nararamdaman na nang marinig ang pag-ingit ng pintong binubuksan. Napangiti siya. Umuwi na si Bitoy. Pabalikwas siyang bumangon. Hinawakan ang gasera at itinapat ang liwanag sa dumating. Hindi niya naituloy ang pagtayo nang makita ang bulto ng isang taong bagaman nasulyapan siya'y hindi man lang nag-alinlangang tumuloy. Masama ang balak nito. Patunay ang telang nakatakip sa mukha upang hindi makilala. Iniharang niya ang palad ng masilaw sa liwanag na itinapat nito sa kanya. Pagkaraay, tila walang nakitang naglakad papasok. Lumapit ito sa damitan nila at nagsimulang maghalughog. Katumbas ng salitang, "Wag! Wag!" Saka dali-dali itong pinigilan. Malakas siyang tinabig ng lalaki. Bumalandra ang katawan niya sa pamakuan ng dingding. Agad siyang namilipit sa sakit. Bagaman madilim, nakita niya ang regalo ng apong nahulog sa sahig. Pagapang siyang lumapit, sinisikap iyong abutin. Subalit, hindi na sumayad ang kamay niya dahil tinadyakan siya ng mandarambong. Walang nagawa ang pobreng matanda. Ipinagpatuloy ng kawatan ang paghahalughog sa posibleng paglagyan ng pakay. Isang lumang baulang nailawan nito. Sinulyapan muna si Nana Lucia, waring tinitiyak na hindi na nakakakilos at saka hinalukay ang laman. Tumango ito nang matagpuan ang hanap. Binasa ang nakasulat, pagkaraay nasisiyahan iyong pinitik, saka tuwang-tuwang pumanaog. Bago tuluyang umalis, kinabig nito ang gasera at saka nagtatakbo sa dilim. Ang gaas na tumapon sa damit ay dinilaan ng apoy. Nagliyab ang lumang sahig at gumapang sa tagni-tagning dingding. Pumikit si Nana Lucia. Umuusal ng panalangin habang tumutulo ang luha. Nang magliyab ang dingding, bumuhos ang malakas na ulan. Samantala, sa bukana ng Daang Kalabaw, unang pasok ng taon, bagyo agad.
Reklamo ng isa sa mga tanod na rumoronda. Kumusta na kaya si Nana Lucia? Puntahan kaya natin nang malaman kung hindi mo ba narinig ang usap-usapan. Nababaliw na yata yung matanda. Hahabulin tayo ng ita kapag nakita tayo. Bukas na lang para makikita natin yung tatakbuhan natin. Mahirap na nga maglakad doon kung tag-araw, di lalo na ngayon. Lakas-lakas ng ulan, oh. Hindi na nga itinuloy ng mga ito ang binabalak na pagtungo sa Daang Kalabaw. Pinaandar na ang barangay patrol, pabalik sa Tanod Outpost. Samantala, sa duluhan ng Daang Putol, sa likod bahay ng maglola, malakas ang pagbulwak ng tubig na nakikipagsabayan sa malakas na buhos ng ulan. Mistulang lalamunang may nais iluwa, may nais isuka. Isang napakatalim na kidlat ang gumuhit sa maitim na ulap. Tumama sa paanan ng punong bayabas. Sinapu agad ni Nana Lucia ang kamay na humahaplos sa kanyang pisngi. Kinusot niya ang mga mata. Gumuhit sa nanunuyot niyang labi ang ngiting punong-puno ng pait. Pinagmasdan niya ang batang nakaluhod sa kanyang tabi. At saka ito niyakap ng mahigpit. Hindi sapat ang lamig ng hangin, ang malakas na buhos ng ulan upang pawiin ang nagliliyab sa dibdib. Malakas na sigaw ang nakipagsabayan sa mga kidlat na nagpipingkian sa langit. Ipinahihiwatig ang naglalatang na puot at galit. Ang kidlat na tumupok sa mga sanga ng punong bayabas ay katumbas ng sumpang. Pagbabayarin ang lahat ng may pagkakautang. Malapit na naman ang simbang gabi. Mainam sana kung sa Daang Putol tayo dadaan patungo sa simbahan. Imbis na ipamasahin natin pangkain na ng goto. O kaya bibingka. Tsaka tsaa. Makakatipid nga tayo. Hindi naman tayo makakalabas ng buhay doon. Over ka naman, Makari ah. Ano naman ang akala mo kay Nana Lucia, mamamatay tao? Hindi nga. Pero aatakihin naman tayo sa puso kapag doon tayo dumaan. Saka ang sabi-sabi, nagpapakita raw si Bitoy sa Daang Putol. Malapit na ang Pasko, Halloween pa rin kayo? O sige, let's say hindi totoong nagpapakita si Bitoy. Paano naman si Nana Lucia? Nakakatakot kaya ang matandang yun. Nangahabol daw ng mga dumadaan dun eh. Tsaka kung tumingin. Basta. Marami naman tayo ah. Tsaka magdadala tayo ng flashlight. Isa pa, madaling araw naman yun no. Siguradong tulog pa siya. Ayos nga yun eh, para mawala antok natin. Pahala na nga kayo. Malakas na tunog ng kampana ang gumising kay Nana Lucia. Dahan-dahang bumangon ang matanda at kinuha ang malapad na balabal. Nagtuloy sa kakalanan at nagtimpla ng 2 tasang kape at saka lumabas. Ipinatong ang mga iyon sa Daang Putol at sandaling iniwan. Pagkaraay, hinila ang sakong naglalaman ng mga tuyong damo, dahon at siit sa gitna ng bakuran at sinilaban. At saka, walang imik na naupo sa gilid ng Daang Putol at
dahan-dahang sinimsim ang laman ng isang tasa. Sa di kalayo ay nagkakaingay na ang mga kabataang paparating. Maliban sa isang nangingini pa rin. Kinakabahan ito. Nag-aayang sumakay na lang papuntang simbahan. Muli itong natigilan nang biglang umihip ang malakas na hangin. Napahinto na rin sa paghakbang ang mga kasama nito. Nakararamdam na rin ng kaba, ng takot. Kilabot na ang hatid ng maliliit na insektong humuhuni at nag-iingay, ng mga talahib at damong naggagalawan. Ganon din ang pagsayaw ng mga dahon sa sanga ng mga puno at gitgitan ng mga kawayan. Ang pagsigaw ng isa ay sinundan ng isa pa hanggang sa lahat na sila. Mistulang itinulo sa kinatatayuan ang 8 kabataan. Si Nana Lucia! Si Nana Lucia! Ang matandang tinutukoy nila. Hayun. At nakatayo sa daang putol na daraanan. May hawak na gasera at ang manipis na kawayan ay ipinapalo sa lupang tinutuntungan. Nakatingin sa gawin nila, sa kinaroroonan nila. Nandilat ang kanilang mga mata nang ihakbang nito ang paa. Kumaripas silang lahat at nagtatakbo palabas sa daang kalabaw. Nadulas na sila. Ang iba ay nahulog pa sa pagmamadali at pag-uunahan. Ang pagdalo sa simbang gabi ay hindi na nagawa pa. Kasabay ng pagsikat ng araw, kumalat rin sa buong barangay ang nangyari sa mga kabataan. Bata at matanda ay nakadama ng pangingiming pasukin ang lugar ng aling nakasuot ng itim na damit. Tirik na tirik man ang sikat ng araw ay nakabalabal ng itim, nakayapak at matiim kung tumingin. Ang ilan ay nahahabag, subalit karamihan ay kinikilabutan at hindi magawang salubungin ang tingin nitong waring naglalago sa loob ng kanilang kaluluwa. Lalong kinatakutan ng matanda nang isang gabi nakita itong naglalakad na waring may hinahanap hanggang sa isang bata ang biglang nawala.